Sa mismong kaarawan niya, ang 6 na taong gulang na batang babae na may kapansanan ay walang awa na itinulak ng kanyang madrasta diretsyo sa swimming pool. Sa sobrang gulat ng sandaling iyon, biglang bumalik ang kanyang amang milyonaryo, nakita ang lahat at agad na lumangoy para iligtas ang anak. Pero hindi niya inakala na ito pa lang ang simula ng isang emosyonal na laban para makamit ang hustisya at maibalik ang relasyon ng ama at anak. Bago tayo magsimula, mag-iwan ka muna ng komento tungkol sa kwento na ito at bigyan kami ng score mula 1 hanggang 10. Kumusta ka naman? Kung may gusto kang i-share, nandito lang ako para makinig. Sana makakita ka ng sandali para magmuni-muni habang tinutunghayan mo ang mga kwentong punong-puno ng puso, mga kwentong tumatatak kasama ang kanilang paglalakbay ng tapang at hustisya. Ang hapon ay unti-unting lumalawak sa mga matataas na gusali ng Manhattan. Ang New York City ay naipit sa rush hour, puno ng trapiko at nag-iingay ang mga busina, pero sa ika-what am I do na palapag ng Torres Real Estate, nanatili ang tahimik na tensyon. Sa loob, mabigat ang hangin matapos ang walang katapusang negosasyon na tumagal buong araw. Si Richard Torres, 40 taong gulang, nakaupo sa madilim na kayumangging leather na upuan sa likod ng malapad niyang walnut na mesa. Nakasuot siya ng perpektong akmang Armani suit, may kumikislap na ginto ang Rolex sa kanyang pulso. Lahat sa kanya ay nagpapakita ng tagumpay at autoridad, yung klasing imahe na sanay na ang mundo ng pananalapi sa New York. Tinatawag siya ng mga tao na lalaking hindi hinahayaan na makaapekto ang emosyon sa negosyo, handang isakripisyo ang lahat para manalo sa mabagsik na larangan ng real estate. Pero sa sandaling ito, napapalibutan ng matataas na mga folder at kalendaryong puno ng mga appointment. Pakiramdam niya'y walang laman siya nang pumasok si Julia, ang kanyang personal assistant na matalim ang isip, may daladalang folder. Mababang tono niya, profesional, Mr. Torres, magsisimula na ang meeting kasama ang mga shareholders sa loob ng 15 minuto. Ito ang huling kontrata na kailangan mong pirmahan. Hindi sumagot si Richard. Nakatuon ang mga mata niya sa iPad sa tabi niya. Sa gitna ng makakapal na linya ng mga teksto tungkol sa mga proyekto, kliyente at mga numero, may isang maikling paalala na ang liit na halos para bang di bagay sa lugar, pero tumusok sa puso niya. Kaarawan ni Lily. Matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Nanginginig ang kamay niya, nagkalat ang tinta sa papel. Pumikit siya at sa isang saglit, ang kalmadong ekspresyon na palagi niyang suot ay nanlilimahid. Sa loob ng 6 na taon, ang anak niya ay pinagdaanan ang sobrang hirap. Paralisado ang mga binti niya, nawala ang ina niya pagkapanganak. At ang ama naman ay palaging abala sa trabaho. Maraming sandali ang nawala sa kanya na hindi na niya maibabalik. Julia, nag-aatubili siya. Mr. Torres, hindi natin pwedeng kanselahin ang meeting na ito. Dumating ang mga pangunahing shareholders mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bumukas ang mga mata ni Richard, matalim ang titig niya na parang bakal. Pinutol niya siya. Kanselahin mo. Kailangan kong umuwi agad. Natigilan si Julia, pero sir, milyon-milyon ang halaga ng deal na to, sabi niya. Mahigpit na hinawakan ni Richard ang panulat sa kamay niya, tapos itinapon ito sa mesa. Malakas ang tunog ng metal na tumama. Tumayo siya, malalim at matatag ang boses. Ipaalam mo kay Alex na siya na lang ang pumalit sa akin, kaya niyang hawakan yan. Lumabas siya, iniwan ang kanyang mga natigilang kasama. Yung lalaking kilala lang dati sa kapangyarihan at pera, tiniwalag niya lahat para sa isang simpleng paalala sa kalendaryo niya, ang kaarawan ng anak niyang babae. Mabilis na inihanda ang pribadong jet. Nang umandar ang mga makina ng Gulfstream, umupo si Richard ng malalim sa upuan. Binuksan ang kanyang kurbata at huminga ng malalim. Sa upuan sa tapat niya, nakalapag ang isang buke ng puting rosas at isang malaking kayumangging teddy bear, kalahati lang ng laki ni Lily. Inangat ni Richard ang teddy bear. Ang mga daliri niya ay humaplos sa malambot na balahibo nito,
at ang mga mata niya ay naging malambot. Sa isang bulong na para lang sa kanya, sabi niya, "Sobrang tagal na niyang naghihintay sa akin." Dumapo ang eroplano sa Los Angeles sa gitna ng gabi at may nakaabang na makintab na itim na limousine na agad siyang sumundo papunta sa mansyon sa Beverly Hills. Isang napakalawak na mansyon na libu-libong talampakan ang sukat. Para sa mundo ito ay simbolo ng yaman at kapangyarihan. Pero para kay Richard, madalas itong parang walang laman na kabibe dahil ang maliit na puso sa loob nito ay hindi kailanman tunay na napainitan. Nang pumasok siya sa gate, inaasahan niyang maririnig ang tugtuging pangkaarawan. Pero sa halip, isang matalim na tinig ang pumunit sa katahimikan ng gabi mula sa likod bahay. "Tumahimik ka, inutil na bata. Pinapaloko mo ako." Napanginigin ang dibdib ni Richard. Dali-dali siyang naglakbay sa sala, iniwan ang mga bulaklak at teddy bear sa isang upuan. Ang sapatos niyang gawa sa balat ang tumama sa marmol na sahig habang mabilis siyang naglalakad palabas. Biglang tumigil siya nang makita niya si Vanessa, ang pangalawang asawa niya na 35 taong gulang, naka-red na masikip na damit. Ang mukha niyang sobrang make-up ay punong-puno ng galit. Hawak niya ang mga hawakan ng maliit na wheelchair at itinutulak papunta sa pool. Sa wheelchair ay nakaupo si Lily, 6 na taong gulang. Maayos ang buhok na nakatali, nakasuot ng simpleng puting damit na kumakapit sa maliit niyang katawan. Malalaking mata niya ay puno ng takot at may mga luha na tumutulo sa kanyang mga pisngi. Habang mahigpit niyang hinahawakan ang upuan, "Please ma, huwag po, natatakot ako," iyak ni Lily. Nanginginig ang boses. Ngumiti si Vanessa ng malupit, yumuko siya pababa, at ang mga salita niya ay puno ng galit. "Huwag kang maglakas loob na tawagin akong ma. Wala kang kwenta, isa kang pilay. Alam mo ba kung bakit namatay ang tunay mong ina? Dahil sayo. Kung hindi dahil sayo, buhay pa siya pagkatapos ng operasyon. Ninakaw mo ang buhay niya nung ipinanganak ka, simula pa lang pagkakamali ka na." Umiyak ng malakas si Lily, nanginginig ang mga labi. "Pasensya na, magiging mabuti na ako, pangako, hindi na ako mag-aabala sa kahit sino." Napangisi si Vanessa, naglalagablab ang selos sa kanyang mga mata. "Pasensya na, pero ang pag-iral mo lang ay nagpapabigat sa akin." Tuwing tinitingnan ka ni Richard, naaalala niya ang unang asawa niya, at ako, hindi ko kailanman makukuha ang tingin na iyon mula sa kanya. Hanggat mawawala ka, ako lang ang laman ng puso niya. Kumislap ang mga mata niya ng kabaliwan, galit, inggit, at pait na sumabog ng sabay. Biglang itulak ni Vanessa ng malakas ang wheelchair. "Hindi, Lily!" Sigaw ni Lily. Kumakaway ang maliliit niyang mga kamay. Ang pagkabagsak ay pumutok sa katahimikan. Biglang sumabog ang tubig sa ibabaw ng pool. Natungtong si Richard na tila natigilan. Tapos may matinding sigaw na lumabas sa dibdib niya, pumunit sa katahimikan ng gabi. "Lily!" Agad siyang tumakbo papunta sa pool, ang puso niya ay kumakabog at naglabo ang paningin sa takot na nakita niya. Wala nang oras para mag-isip si Richard nang marinig pa rin niya ang tunog ng maliit na katawan na bumagsak sa tubig. Agad niyang itinapon ang jacket at sumisid diretso sa pool. Ang malamig na tubig ay yumakap sa balat niya. Hinila pababa, pero pinilit niyang sipain gamit ang lahat ng lakas papunta sa kailaliman ng asul na tubig. Nalabo sa pag-reflect ng mga ilaw sa itaas, napansin ni Richard ang kanyang anak na nahihirapan. Ang puting damit ni Lily ay kumakalat na parang ulap, ang maliliit niyang braso ay nagwawala sa takot. Humigpit ang dibdib niya. Inunat niya ang mga braso para hilahin ang nanginginig na katawan ni Lily papalapit. "Daddy," mahina ang tinig ni Lily, parang basag na bula na lumalabas sa bawat nahihingal na hininga. "Hindi ako makahinga." "Kapitan mo ako, nandito lang ako," bulong ni Richard habang mahigpit siyang niyayakap sa dibdib. "Hindi kita papabayaan kailanman." Pinalakas niya ang paghawak gamit ang mga braso. Pilitin silang pareho pataas sa ibabaw. Unang hininga niya ay sumikip sa baga na may malakas na ubo pero hindi niya siya bitawan kahit saglit. Humihingal, hinila niya si Lily papunta sa gilid, inangat sa bangko sa tabi ng pool
bago siya umakyat palabas. Basa mula ulo hanggang paa, humihingal sa lupa. Ubo-ubo si Lily, nangingitim ang mga labi. Hiniligan siya ni Richard sa tagiliran, dahan-dahang tapik sa likod, nanginginig na parang siya ang nakaligtas sa kamatayan. Pinindot ang mukha sa noo niya, nanginginig ang boses, "Aking babae. Tingnan mo ako. Nandito na ako. Ligtas ka na ngayon." Nagniningning ang mga mata ni Lily sa luha, mahina ang pagkakabilad ng kanyang mga pilikmata. Yumuko siya, nanginginig, at niyakap ng mahigpit ang leeg niya gamit ang maliliit niyang mga braso. 2 salita lang ang lumabas, mahina at nasasaktan. Mahigpit na niyakap ni Daddy Richard ang kanyang anak. Nanginginig ang dibdib niya sa sakit. Sumasama ang mga patak ng tubig sa kanyang mga luha habang bumabagsak ito sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, wala nang ibang umiiral kundi ang kanilang paghinga na magaspang at ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Isang boses ng babae ang pumutol sa katahimikan sa likuran nila, nanginginig at para nagtatanggol. "Ako. Hindi ko ibig sabihin, yan, nagkamali ka ng intindi," sabi ni Richard habang umiikot. Nakalapit lang si Vanessa, ilang hakbang lang, nanginginig ang mga kamay niya, nagpapanggap na nagulat, basa ang ilalim ng pulang damit niya. Perpekto pa rin ang lipstick, pero pumuti ang mukha niya. "Hindi ko ibig sabihin, yan," sigaw ni Richard ng palakasin ng boses, mahigpit niyang hawak si Lily, naglalagablaba ang mga mata niya. "Nakita kong itulak mo siya, mismong nakita ko. Paano mo aaksyonan yan na aksidente? Hindi yan ang iniisip mo. Pakinggan mo ako," sabi ni Vanessa habang sinusubukang lumapit. Itinaas ni Richard ang kamay, pinigilan siya agad. "Simula ngayon, wala ka ng lugar sa bahay na ito. Lumayas ka na sa buhay namin." Ang tinig niya ay tumama na parang bakal, na parang nagyelo ang hangin sa paligid nila. Bigla namang dumating ang isang lalaki na nasa 50 taong gulang, may kulay abo ang buhok na nakapalibot sa kanyang nag-aalalang mukha. Nakasuot ng simpleng suit. Siya si Ginoong Carter, ang matagal ng butler ng pamilyang Torres. Halos halata ang takot at hindi makapaniwala sa kanyang boses. "Ginoong Richard, Diyos ko, ano ang nangyari dito?" Hindi man tiningnan ni Richard ang lalaki, maingat niyang inilapag si Lily sa lounge chair sa tabi ng pool, sa katumayo ng buong taas. Nakatitig siya kay Vanessa Carter. "Ipakuha mo sa mga staff na buhatin lahat ng gamit niya, bawat piraso. Ngayong gabi pa, ayokong makita siya sa bahay na ito, kahit 1 minuto pa." Nag-atubili si Sir Carter, pero nang makita niya ang galit na tingin ng amo niya, yumuko siya. "Opo sir, aasikasuhin ko agad." Dumating ang ilang staff mula sa villa, may daladalang tuwalya, may dala namang kumot. Napahinto sila nang makita ang tanawin. Si Richard na basa hanggang buto, si Lily na nanginginig, at si Vanessa na maputla na parang multo. Mabilis kumalat ang bulungan sa kanila. Naramdaman ng lahat ang nangyari kanina. Nawalan ng kontrol si Vanessa at lumapit kay Richard. Ang tinig niya'y matinis. "Paano mo nagawa yan sa akin? Asawa mo ako." Sigaw ni Richard, bawat salita'y parang hampas ng martilyo. "Pagkatapos ng ginawa mo, sa tingin mo ba karapat-dapat ka pa sa titulong yan? Wala ka ng pakpakang tao sa puso mo. Lumayas ka na." Nagsignal si Carter sa 2 babaeng staff. Dahan-dahan, pero matatag silang lumapit at magalang na inanyayahan si Vanessa na pumasok para kunin ang mga gamit niya. Nagbago ang mukha ni Vanessa mula sa pagkaputla hanggang sa pamumula ng galit. Galit na galit, pinahaba niya ang kanyang tinig na nagmamakaawa. "Richard, hindi mo naiintindihan, yung babaeng yon ang nagbago sa'yo, hinihila kanya palayo sa akin. Gusto ko lang sanayin siya, turuan siya ng leksyon." Napahagik si Richard ng may pait, halos hindi makapagsalita. "Gusto mo siyang patayin? Yan ang tawag mong leksyon?" Yumuko siya, nilapitan si Lily at niyakap sa mga bisig niya. Basang-basa pa ang maliit na bata, ang buhok niya ay dikit sa mukha, kalahating bukas ang mga mata na tila nalilito. Nang makita niya si Vanessa na nakatayo roon, nanginginig si Lily at mahigpit na humawak sa ama niya. "Daddy,
Galit siya sa akin. Akala ko iiwan mo rin ako. Mahina at nanginginig ang maliit niyang boses habang umiiyak. Yakap ni Richard nang mahigpit ang kanyang anak. Nanginginig ang labi pero ang tinig niya ay matatag at malinaw, parang pangakong nakaukit sa bato. Hindi, Lily, hindi kita iiwan. Pangako ko yan, kahit ano pa mangyari. Pumasok siya sa bahay, hindi pinapansin ang mga sigaw ni Vanessa sa likod niya. Tahimik na nanood ang mga tauhan sa kahabaan ng pasilyo. Ang mga mata nila puno ng gulat at awa. Hindi pa nila nakitang ganito ang kanilang malamig at malayong amo. Hindi pa sila kailanman nanginig ng ganito o nakakita ng ganitong tindi ng galit sa kanya. Mga kalahating oras matapos bumalik si Carter para mag-ulat na nakapak na ang mga gamit, tuluyang inilapag ni Richard si Lily sa kama niya sa sariling kwarto. Umupo siya sa tabi niya. Mahigpit na hawak ang maliit na kamay niya, pula pa rin ang mga mata niya. Niyakap ni Lily ang basang teddy bear niya sa dibdib, lumalapit sa ama para makaramdam ng init. Sa labas ng gate, hinihila ni Vanessa ang kanyang maleta, kasama ang 2 security guard sa magkabilang gilid. Hindi na siya umiiyak, at ang matalim na makeup sa mukha niya ay parang nagyelo na. Namumula sa galit ang mga mata niya habang titig sa mansyon. Isa sa mga guwardya ang nagbukas ng mabigat na bakal na gate. Huminto si Vanessa, kinuha ang kanyang telepono mula sa kanyang bag. Nangangatog ang mga daliri niya, pero nagliliwanag ang mga mata niya ng malamig at mapanganib na liwanag. Bumulong siya sa telepono, pinipilit ang mga salita. Paalam sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng mawalan ng lahat, tulad ko. Ang tunog ng pagsara ng gate ay umalingaw-ngaw sa gabi, sinundan ng daing ng gulong ng maleta na dumudulas sa graba na daan. Sa loob ng mansyon, niyayakap ni Richard si Lily sa kanyang mga bisig. Hindi pa niya alam na nagsisimula pa lang talaga ang bagyong totoong dumaan. Bumukas at bumagsak ng bahagya ang pinto ng kwarto. Unti-unting nawala sa pandinig ang tunog ng mga gulong ng maleta ni Vanessa. Pero nanatiling mabigat at nakakapanglumo ang hangin sa loob ng mansion. Tahimik na nakaupo si Richard ng matagal, pinapakinggan ang hindi pantay na paghinga ni Lily sa kama. Nakayuko ang maliit na batang babae na nakabalot sa isang tuwalya pangligo, maputla pa rin ang mukha niya. Nangangatog ang mga maliit niyang labi, paminsan-minsan ay may lumalabas na mahihinang tunog, para bang natatakot pa siya sa sariling boses. Nilapit niya ang isang upuan sa tabi ng kama. Yung malaking kamay niya nakahawak sa kumot, dahan-dahang humaplos sa basang buhok niya. Malambot yung mga hibla, pero yung bahagyang panginginig nagpapakita na natatakot pa rin siya. Bulong ni Richard bawat salita na parang pangako, nandito si Daddy, hindi ka na dapat matakot. Wala nang sinuman ang hihipo sa'yo. Bumuka si Lily ng mga mata, tumingin sa kanya saglit para siguraduhin na hindi lang ito panaginip. Tapos bumaba yung mga pilik mata niya at dumaloy yung mga luha sa pisngi. Nakatulog siya pero hindi ito payapa. Yumugyog yung maliit niyang katawan dahil sa pagkagulat. May mga tahimik na hikbi na lumabas at kapit na kapit ang mga kamay niya sa basang teddy bear. Nandyan si Richard sa tabi niya buong gabi. Matigas ang likod pero hindi niya tinitingnan ang iba kundi ang anak niya. Nang sumilip ang unang liwanag ng umaga, nakita niyang nanginginig ulit ang balikat ni Lily. Mahina niyang bumulong, halos di marinig. Daddy. Yumuko siya agad at sumagot. Nandito ako, Lily. Bumukas ang mga mata niya, pula at namamaga. Nagatubili siya tapos bumulong. Stepmom, kinulong niya ako sa madilim na kwarto. Hindi ako pinapayagang kumain. Natakot na takot ako. Pero hindi ko matiis na sabihin sa'yo yung mga salitang iyon na napasindak si Richard, nanikip ang kanyang lalamunan at kinailangang lumunok ng malalim bago makapagsalita. Bakit mo iisipin na hindi kita paniwalaan? Lumubog si Lily ng tingin, naputol ang boses niya dahil lagi ka naman wala. Sabi ni Mama, pera lang ang iniintindi mo. Sabi niya, kung sasabihin ko sa'yo, hindi mo rin ako pakikinggan. Namatay si Richard, winawasak ang puso niya na parang nakapiit sa gapos. Bawat salita ay tumusok na parang tabak. Inabot niya si anak, niyakap ng mahigpit sa dibdib,
Parang ayaw siyang pakawalan. Para habulin ang lahat ng mga buwan ng pagpapabaya, nanginginig si Lily sa kanyang mga bisig pero dahan-dahang huminga ng malalim na parang sa wakas ay natagpuan niya ang isang mahina pero ligtas na sandali. May marahang katok sa pinto. Pumasok si Butler Carter, kasunod ang isang babae na nakasuot ng puting coat, mga early 40s ang edad, maayos ang katawan, at nakatali ang kayumangging buhok. Mabilis na ipinakilala ni Carter, "Sir, ito si Doktora Grace Miller. Siya ang nagbabantay sa kalusugan ni Miss Lily mula pa nung ipinanganak siya." Tumango si Richard mababa, pero may pagka-urgent ang boses. "Salamat sa pagdating mo agad." Yumuko si Grace sa tabi ng kama. Nag-alok si Dr. Grace ng banayad ng ngiti. "Hello, Lily. Naalala mo ba ako?" Bahagyang tumango si Lily habang mahigpit na yakap ang leeg ng kanyang ama. Hinaplos ni Richard ang likod ng anak at bumulong. "Okay lang yan, sweetheart. Gusto lang ng doktor na tulungan kang gumaling." Sinimulan ni Grace ang pagsusuri. Napikit siya ng bahagya nang mapansin ang mga lumang pasa mula braso ni Lily hanggang likod. May ilan pang marka ng mga daliri. Tumingin siya kay Richard at ibinaba ang boses. Hindi ito galing sa aksidente. Matagal na silang nandito. Kinagat ni Richard ang kanyang ngipin, ang kamay niya ay nagkumpol na kamao. Bahagya siyang tumango, tinatanggap ang di maikakailang katotohanan. Nagsulat si Grace ng ilang tala tapos nagpatuloy. Hindi lang siya kailangan ng pisikal na paggamot. Kailangan niyang maramdaman na ligtas siya. Kailangan niyang malaman na palaging nandyan ang kanyang ama. Kung hindi, dadalhin niya ang mga sugat sa isip habang buhay. Nanahimik si Richard. Tumingin siya kay Lily, ang marupok na 6 na taong gulang na nakayakap sa kanyang teddy bear. Sinusubukang itago ang takot sa ilalim ng manipis na kumot. Sa sandaling yon, malinaw niyang nakita ang pagbagsak sa mismong mansyon na akala niya ay matibay na matibay. Nang umalis si Grace, nanahimik ang kwarto. Tumayo si Richard at pumasok sa kanyang study. Umupo siya sa harap ng isang lumang litrato ni Elena, ang kanyang asawa na namatay ng manganak. Ngumiti siya sa litrato. Nakalapat ang mga kamay sa kanyang buntis na tiyan. Inabot ni Richard ang frame ng salamin. Nanlabo ang kanyang mga mata. "Nilabag ko ang pangako ko sa iyo," nanginig ang kanyang boses. "Pinabayaan kong magdusa nang mag-isa ang ating munting anak na babae. Sobra akong naubos sa mga kontrata at mga kasunduan. Nakalimutan ko na ang pinakamahalagang bagay ay ang masaktan dito mismo sa bahay na ito." Sa labas ng bintana na salamin, tumataas na ang araw, pinapaliwanag ang maayos na inalagaan na hardin, pero sa loob, si Richard, ang dating matatag na pader ng mansyon, parang gumuho hindi dahil sa bato o semento, kundi dahil sa kawalan ng pagmamahal at proteksyon ng isang ama. Habang lumulubog siya ng mas malalim sa pagsisisi, sa ibang lugar, may tumunog na telepono sa dilim. Si Vanessa, maputla ang mukha pero naglalagablab ang mga mata sa galit, inilapit ang aparato sa kaniyang tenga at malamig na boses ang ibinulong niya. "Ang babae ang magiging kahinaan niya at gagamitin ko siya para pabagsakin siya." Biglang namatay ang screen ng phone sa kamay ni Vanessa at ang mga anino ng murang inuupahang apartment ay bumalot sa kanya. Tumayo siya. Sinuot ang masikip na itim na damit, naglagay pa ng dagdag na pulang lipstick at lumabas sa kalye. Ang gabi sa Los Angeles ay puno ng buhay. Ang mga neon lights ay nagbigay ng matitingkad na kulay sa malamig at determinado niyang mukha. Tinanong ni Vanessa ang isang taxi. Pupuntahan niya ang isang marangyang bar sa downtown kung saan makikipagkita siya sa isang matagal ng kakilala. Ang tanging tao na pinaniwalaan niyang makakatulong sa kanya para makabalik sa laro, habang ang electronic music ay pumapailan lang sa paligid. Si Olivia Parker ay nakaabang na sa isang tagong sulok, hawak-hawak ang isang cocktail glass nang parang wala lang. Si Olivia, 40 anyos, ay kilala sa mga elite ng Beverly Hills bilang ang babaeng nagkakalat ng tsismis at iskandalo tungkol sa mga negosyante at mga sikat na tao.
Ang kanyang kulot-kulot na blonde na buhok ay bumabalot sa isang tusong kalahating ngiti at kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwing may naririnig siyang bagong iskandalo. Pumasok si Vanessa na naka-high heels. Tumama ng malakas sa kahoy na sahig ang tingin niya, naglalagablab. Iniliko ni Olivia ang ulo niya, lumawak ang mapanuyang ngiti. Uy, tingnan mo to, si Island na kinikilala na ng buong lungsod tungkol sa nangyari kahapon, Vanessa. Nagseselos na ang mga tao sa eksena sa bahay ng mga Torres, parang teleserye lang. Kapag ginawang iskandalo, babagsak ang mga stock niya. Mahigpit na hinawakan ni Vanessa ang baso ng alak na kakapwesto lang sa harap niya, mahina pero matalim ang boses na parang talim. Ayoko lang siyang masira, Olivia. Gusto ko mawala sa kanya lahat, pati yung babaeng yon na winasak ang buhay ko. Napataas ni Olivia ang kilay niya, ang ngiti niya ay lalo pang lumawak. Parang ayaw mo pa rin kalimutan, ha? Pero kung gusto mong gumawa ng malaking ingay, kailangan mo ng mga abogado, mga papeles, at higit sa lahat, isang kwento na paniwalaan ng publiko. Kilala ko ang isang tao. Nang gabing yon, sa isang opisina ng abogado na bukas pa rin kahit lampas na sa oras, nakilala ni Vanessa si Thomas Grayson, isang 50 taong gulang na lalaki na nakasuit na kulay abo, maayos ang buhok na kulay asin at paminta na nakatirintas pabalik, malamig ang mga mata at maayos ang boses, isang taong itinayo ang buong karera niya sa pandaraya. Sa korte, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagpapakilala. Nakaupo siya nang nakatapak ang isang paa sa ibabaw ng isa pa, ngumiti ng may kumpiyansang tahimik. Mahilig ang korte sa ebidensya, Mrs. Torres, at ang ebidensya ay pwedeng gawin kahit anong gusto mo. Kaya kong gawing totoo yan sa papel. Yumuko si Vanessa, nagliyab ang mga mata niya. Gusto kong patunayan na hindi karapat-dapat si Richard maging ama. Gusto kong ipakita siya bilang pabaya para paniwalaan ng mundo na siya ang naglalagay sa batang babae sa panganib. Kung kaya mo yan, babayaran kita kahit anong halaga. Tumango si Thomas ng walang pag-aalinlangan. Ang presyo ay hindi pera, ang presyo ay katahimikan at tiwala. Ang lahat ng iba pa ay hayaan mo sa akin. Habang nilalamon ng dilim ang kanilang mga plano sa kabilang bahagi ng syudad, nakaupo si Richard Torres sa sala ng kanyang mansyon, katapat ng isang lalaki na kapareho ng kanyang edad, si Daniel Brooks. Si Daniel, ang pinakamalapit na kaibigan ni Richard mula pa noong kolehiyo, ay ngayon ay nagnenegosyo sa publishing. Hindi tulad ni Richard, hindi nakatira si Daniel sa malawak na estate, pero dala niya ang init, praktikalidad, at kung minsan ay mga payong matalim. Inilapag ni Daniel ang kanyang tasa ng kape sa mesa. Tumingin siya kay Richard ng diretso sa mata. Richard, hindi pa kita nakitang ganito pangit. Ang tagal na mula nung huli, kitang natakot ng ganito. Huminga ng malalim si Richard, pinindot ang kamay sa noo. Natatakot akong mawala siya, Daniel. Higit sa kahit ano sa buhay ko, pera, kasikatan, wala nang halaga kung wala na si Lily. Bulag ako nung pinayagan ko siyang mabuhay kasama ang isang malupit na babae. Napakasamang ama ako. Umiling si Daniel, kalmado ang boses. Hindi ka masama, Richard. Nakalimutan mo lang yon. Mas mahalaga ang presensya mo kaysa sa mga kontratang pinipirmahan mo ngayon. Naiintindihan mo na, kaya gamitin mo ang lakas na yan para protektahan ang maliit mong anak na babae. Huwag kang umupo lang dito at malunod sa pagsisisi. Matagal na nanahimik si Richard, namumula ang mga mata niya. Alam niyang tama si Daniel. Kailangan ni Lily na maging matatag siya, hindi durog. Kinabukasan, kumikinang ang hardin sa sikat ng araw. Nakaupo si Lily sa wheelchair niya, yakap-yakap ang teddy bear niya, may dalisay at inosenteng ngiti na nagpapaliwanag sa payat niyang mukha. Nakapwesto si Richard sa tabi niya. Unang beses pagkatapos ng ilang buwan, ramdam niyang narito siya ng buo. Nandito mismo ngayon kasama ang kanyang anak na babae, pero sa mga palumpong malapit sa pader, may aninong nagtatago. Nakatutok ang lente ng kamera diretso sa tatay at anak. Isang mahinang click ang nakuhanan ng ngiti ni Lily, ang kumikislap na liwanag na sumasalamin sa kanyang inosenteng mga mata.
Ibaba ng nakatagong lalaki ang kanyang kamera. May masamang ngiti na kumalat sa kanyang mukha. Hindi napansin ang tunog ng shutter ng kamera noon araw na iyon, pero ilang araw lang ang lumipas, naging malinaw ang mga epekto. Maaga kinabukasan, habang ang langit sa ibabaw ng Los Angeles ay mabigat na parang kulay abo na kurtina. Katatapos lang ni Richard mag-workout sa gym ng mansion niya, nang biglang pumasok si Carter, ang tapat niyang butler, hawak-hawak ang isang iPad na maliwanag ang screen at kitang-kita ang kaba sa mukha niya. Ginoong Torres, pasensya na po sa abala, pero kailangan po ninyong makita ito. Pinunasan ni Richard ang pawis, sa noo gamit ang tuwalya, nakanguso, at tiningnan ang screen. Nandoon sa isang underground forum ang mga litrato ni Lily na nakaupo sa wheelchair niya sa hardin. Malinaw ang bawat kuha, halatang malapit ang kinunan ng mga ito. Parang may nambibiktima sa loob ng property. Sa ilalim ng mga larawan, bumaha ang mga comments na sobrang tapang at malasakit. Ang batang ito, ang hinahina niya, siguro ginagamit lang siya ng tatay niya para pagandahin ang imahe niya. Pare-pareho lang ang mga mayaman, bulok sa puso. Biglang sumiklab ang init sa katawan ni Richard, higpit niyang hinawakan ang device hanggang pumuti ang mga kuko niya. Huminga siya ng malalim, pilit na kinokontrol ang sarili, tapos diretso siyang tumingin kay Carter. Tawagin mo ang security team. Gusto kong malaman kung sino ang nangahas pumunta dito. Sino ang nangahas lumapit sa anak ko? Mababa pero matatag ang boses niya, kaya napilitan si Carter na yumuko at sumunod agad. May narinig na maliit na tunog mula sa likuran na ikinagulat ni Richard. Nandyan si Lily, magulo ang buhok, yakap-yakap ang luma niyang teddy bear sa dibdib, at malalaki niyang mga mata ay nakatingin sa tatay niya na may kalituhan. Daddy, anong nangyayari? Mabilis na itinago ni Richard ang iPad sa likod niya, pero nakita na ni Lily ang mga nakakatakot na salita. Namutla ang mukha niya, nanginginig ang mga labi, at nauutal siya. Ano ba ang gusto nila sa akin? Wala naman akong ginawang mali. Naging malamig ang puso niya, sumikip ang dibdib niya. Lumuhod si Richard para pantay ang tingin niya sa kanya at niyakap siya. Hindi mo kasalanan yan, Lily. Wala kang ginawang mali. Pakinggan mo ako, poprotektahan kita kahit labanan ko pa ang buong mundo. Inilubog ni Lily ang mukha sa balikat niya, tahimik na pumapatak ang mga luha niya. Biglang may kumatok sa pintuan. Pumasok ang isang babaeng nasa gitnang edad, mabilis ang kilos, at may mainit na tingin sa mga mata. Siya si Grace Miller, ang physical therapist. Siya ang palaging nandyan kay Lily sa bawat sesyon ng rehab. Halos 40 na siya, ang kayumangging buhok niya ay maayos na nakabun, at ang mga kamay niya ay magaspang at litong-lito sa dami ng trabaho. Inilapag niya ang bag ng mga gamit at ngumiti ng mahinahon. Kumusta kayo dalawa? Lily, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Lumayas si Lily mula sa yakap ng tatay niya, pilit ng ngumiti. Ayos lang ako, medyo pagod lang. Umupo si Grace sa tabi niya, inilagay ang kamay sa dibdib ng dalaga para suriin ang paghinga at tibok ng puso. Tumingin naman siya kay Richard, tumindi ang tingin, at ibinaba ang boses para hindi marinig ni Lily ng malinaw. Richard, alam kong gusto mong protektahan siya pero maniwala ka sa akin, mas nasasaktan siya kapag tahimik ka lang. Kailangan niya ng katotohanan, kailangan niyang malaman na protektado siya, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Kailangan mong ilabas lahat ng totoo. Malalim na huminga si Richard. Alam niyang tama si Grace pero ramdam niya ang kawalang magawa. Bahagyang tumango siya, parang nangangako. Nang gabing yon, naging tensyonado ang paligid sa mansion. Palihim na nag-iikot ang mga security staff, sinusuri ang mga kamera, tinitingnan ang mga bakod at hinahanap sa bawat sulok ng hardin. Naglakad ng mabilis si Richard sa pasilyo. Tumunog ang boses niya ng may awtoridad. Simula ngayon, walang papalapit kay Lily nang hindi ko pinapayagan. Gusto ko ang buong listahan ng mga responsable sa pag-leak ng mga litrato sa loob ng 24 na oras. Lahat ay yumuko at sumagot ng opo sir, bago mabilis na nagkawatak-watak. Dumilim na ng gabi at ang mansion ay nagniningning sa malambing na dilaw na ilaw.
Sa wakas, nakatulog si Lily matapos ang mahabang araw. Tahimik na nakatayo si Richard sa kanyang study, nakatingin sa hardin sa labas. Hindi niya maiwasang maramdaman na may nanonood pa rin. Mula sa dilim na hindi nakikita ng mata, biglang tumunog ang doorbell. Agad na tumakbo si Carter palabas, at nakita lang ang isang kayumangging sobre na maayos na nakalapag sa lupa. Walang tao sa paligid. Dinala niya ito sa loob at iniabot kay Richard, ang kanyang amo. Binuksan ni Richard ang sobre at sa loob ay mga litrato ni Lily na malinaw na kinunan ng palihim mula sa iba't ibang anggulo. Bawat larawan ay nagpapakita ng kanyang inosente pero may halong nakakatakot na pakiramdam. Sa pinakaibabaw, may papel na sinusulat sa pulang tinta. Huwag isipin na ligtas siya. Biglang nanahimik ang buong kwarto. Tahimik na nakatitig si Richard sa mga salita. Nanginginig ang mga kamay niya sa galit. Mahigpit niyang hinawakan ang sobre. Naglalagablab ang mga mata niya. Mababa at matatag ang tinig niya na parang panata. Gusto nila ng digmaan. Simula ngayon, sino mang gagawa ng masama kay Lily, kailangang dumaan muna sa akin. Ang umaga sa Los Angeles ay nagsimula sa isang hindi karaniwang nakakakapal na init. Nakaupo si Richard Torres nang hindi gumagalaw sa kanyang opisina. Nakatuon ang matinding titig sa mga tabloid na nakakalat sa mesa. Sa front page, makapal na pulang mga headline na parang mga kutsilyo ang tumusok sa kanyang mga mata. Milyonaryo iniwan ng anak na may kapansanan. Sa loob ng marangyang mansyon, ang totoo tungkol kay Richard Torres na lihim na kinukunan si Lily na nakaupo sa kanyang wheelchair ay pinalaki ng sobra, sinabayan pa ng mga bastos na salita. Pininturahan siya bilang malamig na ama, isang lalaking ginagamit ang anak para tabunan ang sariling kadiliman. Naramdaman ni Richard ang matinding kirot sa dibdib, pinadyak niya ng malakas ang makintab na kahoy na mesa. Bigla siyang tumayo at mabilis na naglakad papunta sa hallway. Nandyan na si Carter, halatang may alalahanin sa mukha. Mr. Torres, mahina ang boses ni Carter. Mabilis kumalat ang mga chismis, pati mga dyaryo at telebisyon sumama na rin. Hindi na tayo pwedeng manahimik. Huminga ng malalim si Richard. May ningning ng determinasyon sa mga mata niya. Hindi ko hahayaang sila ang magpabagsak sa akin sa mga kasinungalingan nila. Panahon na para harapin ito. Tinawagan niya si Andrew Collins, isang kilalang abogado na sumikat sa paghawak ng mga kaso laban sa media at pagprotekta sa reputasyon. Nang hapon na iyon, pumasok si Andrew sa mansyon. Taong 40s siya, matangkad at payat, may maayos na gupit na buhok na kulay abo at itim. Matalim ang mga mata niya na parang mga talim ng kutsilyo, malalim at mainit, pero matatag ang boses niya. Richard, niyakap niya ang kamay ng kliyente. Nireview ko na lahat ng mga materyales. Gusto nilang sirain ang pangalan mo, pero tandaan mo, ang mga tao naniniwala lang sa katotohanan kapag napatunayan ito sa harap ng lahat. Dadalhin natin to sa korte, hakbang-hakbang, piraso-piraso. Tumango si Richard. May bakas ng pagod sa mga mata niya. Isa lang ang kondisyon ko, sana hindi na masaktan si Lily. Tumingin si Andrew diretso sa mga mata niya, tapos dahan-dahang sumagot. Kung nagtitiwala ka sa akin, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para protektahan kayong dalawa. Sa araw ng paglilitis, mabigat ang langit na may makakapal na kulay abo na ulap. Sa harap ng korte sa Los Angeles, daan-daang reporters ang nagkakatipon, palipat-lipat ang mga camera flash na walang tigil. Dumating ang isang makintab na itim na Cadillac. Bumukas ng malapad ang pinto. Lumabas si Richard, mahigpit na niyakap si Lily sa kanyang dibdib. Nakasuot ang maliit na bata ng simpleng puting damit. Hawak-hawak ang isang lumang stuffed bear na medyo basa at kupas na ang balahibo. Sa harap ng maraming tao, kumindat-kindat ang mga mata ni Lily na halatang natatakot. Daddy, tinitingnan nila ako na para bang may ginawa akong mali. Ang nanginginig niyang boses ay bumulong. Yumuko si Richard at niyakap siya ng mahigpit. Hindi, Lily. Wala kang maling ginawa.
Ipapakita ko sa kanila ang katotohanan. Parang ulan ng tanong ang bumuhos mula sa mga reporter. Ginoong Torres, totoo ba na iniwan mo ang anak mo sa loob ng maraming taon? May mga sabi na inabuso ang bata, ano ang masasabi mo dyan? Huminto si Richard sa paglakad, hinarap ng diretso ang mga kamera, at malakas at malinaw ang kanyang boses. Mapapatunayan ang katotohanan sa loob ng korte, hindi dito, at hindi sa mga chismis. Isang alon ng bulong ang kumalat sa mga tao. May mga reporter na ibinaba ang mikropono, habang ang iba naman ay patuloy na nagsisigawan sa isa't isa. Pero hindi tumigil si Richard. Mahigpit niyang niyakap si Lily sa mga bisig at pumasok sa loob. Sumunod si Andrew, bahagyang tumango bilang pag-apruba sa pagtindig ng kanyang kliyente sa loob ng korte. Mabigat ang tahimik na hangin doon. Puno ang bawat upuan sa gallery. Nandoon na si Vanessa mula pa umaga, naka-cobalt blue na damit na bahagyang sumisikip sa katawan at maingat ang pagkaka-makeup ng kanyang mukha. Imbis na mag-alala, umupo siya ng tuwid, may mapagmataas ng ngiti sa labi. Sa tabi niya nakaupo si Thomas Grayson, isang kilalang abogado na bantog sa kanyang mga legal na pakulo. Mataba at nasa 50s na siya, may uban na buhok at tusong mga mata. Yumuko siya kay Vanessa at bumulong sa kanyang tenga. Yung malamig na ngiti niya ay hindi nawala sa mukha. Si Lily naman ay nakaupo sa tabi ni Richard. Maputla ang mukha. Mahigpit niyang hawak ang Amerikana ng kanyang ama. Nanginginig ang maliliit na mga daliri. Yumuko si Richard at mahinang bumulong sa tenga niya. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Walang makakatalo sa'yo. Napatulo ang luha ni Lily pero bahagya siyang tumango. Inilagay niya ang ulo sa balikat ng kanyang ama, nakahanap ng mahinang kapayapaan sa matatag niyang yakap. Inilapag ni Andrew sa mesa ang isang tambak ng mga files, mabilis ang titig niya sa kalaban. Iniling niya ang ulo, mababa at matatag ang boses. Tandaan mo to, Richard, gagawa sila ng kahit ano para pabagsakin ka. Huwag mong hayaang kontrolin ang emosyon mo, lalo na sa harap ni Lily. Bahagyang tumango si Richard, nakafocus ang tingin kay Vanessa. Sa sandaling iyon, nakita niya ang apoy ng hamon sa mga mata nito. Walang pakundangan, puro galit at plano lang. 3 beses tumunog ang martilyo, umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Lahat tumayo nang pumasok ang hukom. Nagsimula ang paglilitis. Habang magpapasalita na si Andrew, bahagyang lumingon si Vanessa, may mapanuksong ngiti sa labi, at yumuko papunta kay Olivia Parker, ang malapit niyang kaibigan na nakaupo sa gallery. Si Olivia, nakaayos ng elegante, ang maliwanag niyang blonde na buhok ang kitang-kita sa karamihan, bahagyang yumuko ang ulo, ang mga labi niya gumalaw sa isang bulong, habang kumikislap ang mga mata sa kasamaan. Tingnan natin kung makakaligtas sila sa sorpresa na to. Bumigay si Vanessa ng mahinang kindat, habang kumalat sa mukha niya ang malamig ng ngiti. Habang naghahanda ang korte para sa mga panimulang argumento, nagpalitan ng sulyap na puno ng sikreto sina Vanessa at Olivia, isang tahimik na senyales na may nakatagong galaw na paparating, isang bitag na malapit ng humuli sa gitna mismo ng paglilitis. Bumagsak ng malakas ang martilyo ng hukom sa mataong korte. Mabigat at tensyonado ang hangin, kaya kahit ang mga bulong ay parang umaalingaw-ngaw. Nakaupo si Richard nang hindi gumagalaw, mahigpit ang kapit sa kamay ng kanyang anak. Nanginginig si Lily, nakatuon ang malalaking mata kay kuya, kumakapit na, para bang kapag bumitaw siya, babagsak ang buong mundo niya. Nagsignal ang judge para sa unang testigo. Lumapit si Grace Miller sa stand. Naka-light blue na uniforme ng nurse siya, maayos nakatali ang kayumangging buhok niya. Banayad ang mukha niya, pero matalim ang tingin, puno ng determinasyon. Kasama ni Grace si Lily sa dami ng therapy sessions, nakakita siya ng ilang mga problema. Kontrolado pero matatag ang boses niya. Nakita ko si Lily na iniwan mag-isa. Sa mga session ng therapy, ilang beses nang nagmakaawa ang bata sa kanyang madrasta, humihingi lang ng konting pansin, pero puro walang pakialam lang ang natanggap niya. Sa totoo lang, narinig ko pa si Miss Vanessa na nagsabi, "Wala kang silbi, pabigat ka lang." Hindi ko malilimutan ang mga mata ni Lily nung sandaling yun.
mga mata ng batang kumbinsidong hindi siya karapat-dapat mabuhay. Bumulong-bulong ang mga tao sa courtroom, may ilang nanlaki ang mata kay Vanessa sa galit. Pinatunog ulit ng hukom ang martilyo, hinihingi ang katahimikan. Tinawag na ang susunod na saksi. Si Carter, ang matagal ng butler ng pamilya Torres, ay lumapit. Nakasuot siya ng payak na suit, ang mukha niya ay puno ng mga linya dulot ng paghihirap, at ang buhok niya ay puti na matapos ang halos 20 taon ng serbisyo. Wala nang mas nakakaalam pa sa kanya kung ano talaga ang nangyari sa loob ng mansyon na iyon. Mabagal, nanginginig pero malinaw ang kanyang boses. Nakita ko si Mrs. Vanessa na sumigaw kay Lily minsan dahil lang nakabuhos ang bata ng tubig sa sahig. Minsan naman, pinilit niyang umupo sa dilim ng ilang oras. Gusto kong magsalita pero tinakot ako na mawawalan ng trabaho. Naihiya ako sa aking katahimikan at tinatanggap ko ang responsibilidad. May marahang iyak na nanggaling sa likurang hanay, isang babaeng nasa gitnang edad, kapitbahay ng pamilya Torres, ang inimbitahang magpatotoo. Lumapit siya na may payak na mukha at taimtim na mga mata. Nakatira ako sa tabi ng pamilya Torres. Minsan-minsan, naririnig ko ang iyak ng batang babae mula sa kwarto sa itaas. Minsan, narinig ko pa nga si Vanessa na sumisigaw ng malinaw. Sabi ko sa sarili ko, baka ito ay pribadong usapin ng pamilya kaya hindi ako nangahas na makialam. Pero ngayon, hindi na ako pwedeng manahimik. Nag-umpisang mag-ingay ang buong korte. Mahigpit na hinawakan ni Vanessa ang braso ng kanyang upuan. Maputla ang mukha niya kahit pinilit niyang ngumiti ng bahagya. Sa tabi niya, tumingin si Olivia Parker sa kaibigan niya na halatang may kaba sa mga mata. Biglang tumayo si Thomas Grayson, ang abogado ni Vanessa, bitbit ang laptop at ikinabit ito sa malaking screen sa korte. Malakas at dramatiko ang boses niya. Your Honor, maraming testimonya ang iniharap ang prosecution, pero pwede ba nating sandigan lang sa emosyon? Hayaan niyong ipakita ko ang ebidensyang objektibo. Biglang lumiwanag ang screen at lumabas ang video clip kung saan si Richard ang nakarecord na kausap si Lily. Pero matatag ang boses niya, tensyonado ang mukha niya. Ang pagkakagupit ng mga kuha, parang sumisigaw siya habang tahimik na yakap-yakap ni Lily ang paborito niyang stuffed toy. Nagkaguluhan ang buong korte, may ilang tao na napahinga, nagsimulang magsulat ng mga reporter at tuloy-tuloy ang mga camera flash. Ngumiti ng tagumpay si Vanessa. Bulong ni Olivia, tingnan mo, panalo na tayo. Nataranta si Lily. Mas mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng tatay niya. Umiiyak na halos maputol ang boses. Hindi totoo yan. Hindi ganyan si Daddy. Hindi siya sumisigaw sa akin. Hinalikan ni Richard ang kanyang anak na babae. Nagliyab ang mga mata niya. Tumayo siya. Boses niya malakas, matatag, at hindi matitinag. Nilinlang ang video na ito. May ebidensya ako ng katotohanan at hindi ko hahayaan na sirain ng basura na ito ang relasyon namin ng anak ko. Ngumiti si Thomas, pero nanatiling kalmado si Andrew Collins, ang abogado ni Richard. Tumayo siya, inilagay ang maliit na USB drive sa lamesa ng hukom at nagsalita ng malinaw at matibay, bawat salita sinadya. Mga security camera sa tabi ng pool, ito ang totoong ebidensya. Malalaman kung sino ang nagsisinungaling. Tumigil ang lahat sa korte, nakatutok ang bawat mata sa maliit na USB, ang bagay na pwedeng magbago ng lahat. Pumuti ang mukha ni Vanessa, napigil niya ang kamay niya ng sobra na halos magasgas ang mga kuko sa balat niya. Tumingin si Olivia kay Vanessa, nawawala na ang ngiti niya. Yumuko si Richard kay Lily at bumulong. Makikita mo, palaging lumalabas ang katotohanan. Tinapik ng hukom ang martilyo at iniutos na patugtugin ang video sa USB. Huminga ng malalim ang lahat habang hinihintay na magbuhay ang screen. Inabot ang maliit na USB sa kamay ng technician. Tapos, ikinabit sa computer na konektado diretso sa malaking screen na nakasabit sa gitna ng korte. Biglang lumakas yung mahina na tunog ng fan at ang kaluskos ng mga papel mula sa mga clerk sa baba. Para bang huminto ang lahat sa paghinga. Nagliwanag ang screen, lumabas yung pamilyar na sulok ng hardin, yung madilim na asul na pool na sumasalamin sa liwanag ng mga ilaw sa gabi. Dahan-dahang umiihip ang hangin
banayad na humahampas ang tubig sa gilid. Tapos lumabas si Vanessa. Nakapula siyang damit na talagang kapansin-pansin. Dahan-dahan siyang naglalakad sa likod ng wheelchair. Nakangangat-ngat ang mukha niya, mahigpit niyang hinawakan ang metal na hawakan. Narinig si Lily na nanginginig ang boses pero malinaw bawat salita. "Please, Mom, wag po, natatakot ako." Hindi nagdalawang isip, bigla na lang itinulak ni Vanessa ng malakas. Tumilapon ang wheelchair, umalog, tapos bumagsak sa pool. Isang matinis na tunog ng splash ang sumabay, tubig ang kumalat sa lahat ng dako. Agad na sumigaw si Lily ng tulong, maliit pero matalim na sigaw na tumagos sa puso ng lahat sa tahimik na silid. Natahimik ang courtroom, parang bato, walang huminga ng malalim, walang nangahas kumindat. Mahigpit na hinawakan ni Richard ang kamay ni Lily, yumuko siya at pabulong na may palahawig na pagod sa tenga ng kanyang anak na babae. Nakita na nila ngayon, anak ko, hindi na matatakpan ang katotohanan. Itinaas ni Lily ang mga matang puno ng luha patungo sa kanyang ama, at sa unang pagkakataon, may kislap ng pag-asa na sumilay. Alam ko na, Daddy, ngayon maniniwala na sila sa'yo. Bigla namang tumayo si Vanessa. Ang mukha niya ay balisa. Ang dati niyang inayos na kulot ay naging magulo, at ang kanyang pulang lipstick ay lalo pang nagpapakita ng kanyang galit. Sumigaw siya. Ang matinis niyang tinig ay suminghal sa paligid. Hindi. Hindi yan totoo. Binayaran niya silang lahat. Hindi mo talaga maintindihan. Nagkamali lang ako, hindi ko sinadyang saktan siya. May mga huni at bulong sa mga nanunood. May ilan na napailing sa gulat. May mga tumitig kay Vanessa nang may pag-ayaw. May reporter pa na bulong, "Diyos ko, ano pa kaya ang ipagkakaila niya ngayon?" Si Judge Hayes, isang lalaki na nasa 50s, na maayos ang puting buhok na may halong itim, pinatumba ang kanyang martilyo. Malinaw at matibay ang kanyang boses. Ginang Torres, hindi na mapag-aalinlangan ito. Hindi ito kapabayaan, sinadya ito. Huwag sayangin ang oras ng korte. Nanginig ang mga kamay ni Vanessa habang mahigpit niyang hinahawakan ang gilid ng upuan. Naglingon-lingon siya ng desperado sa mga upuan, nagliliyab ang mga mata niya, naghahanap ng suporta. Pero si Olivia Parker, matagal ng kaibigan at kakampi niya, nakayuko lang at iniiwasan ang mga titig ng lahat. Mahigpit niyang magkakapit ang mga kamay sa kanyang kandungan. Alam ni Olivia na tapos na ito, na ang katotohanan ay inilantad na at wala nang mahahawakan pa si Vanessa. Ubo si Thomas Grayson, abogado ni Vanessa, kahit pumuti ang mukha niya, pinilit niyang tumayo at nyugyog ang laptop papunta sa sarili niya. May bahid ng pilit na kumpiyansa ang boses niya. "Your Honor, hindi natin pwedeng isantabi ang posibilidad na na-edit talaga ang video na ito. Sa panahon ngayon, kayang gawin ng teknolohiya ang kahit ano. Hinihiling ko na isang independenteng grupo ng mga eksperto ang magsuri sa footage na ito. Karapat-dapat ang kliyente ko sa presumption of innocence." Pero habang tumataas ang boses niya sa gitna ng mga bulong ng pagtutol, lalo lang siyang naging out of place. May ilang hurado ang nagkatinginan at tumango, kitang-kita sa mga mata nila na hindi na nila pinaniwalaan ang mahina niyang argumento. Tahimik na lumapit si Andrew Collins Richards, ang abogado. Inaayos niya ang salamin sa ilong, matangkad at payat ang tindig, kalmado ang dating. Malalim ang boses niya, bawat salita parang martilyo na tumatama. Galing mismo tong video mula sa security system ng bahay ng pamilya Torres, may encrypted data code pa. Nakaimbak ang orihinal na file sa security company at hindi pwedeng baguhin. Bukod pa dyan, maraming independent na saksi ang nagpapatunay sa pagmamalupit ni Vanessa. Lahat ng ebidensya ay swak na swak, kaya hindi na pwedeng baligtarin ang katotohanan dito. Sandali lang na nahimik ang korte hanggang biglang sumabog ang mga bulong. Isang babae sa gilid ng silid ay nagsigaw, "Paano tatawaging ina ang isang taong ganito ang trato sa bata?" Yumuko si Vanessa. Nanginginig ang buong katawan, nanginginig ang mapulang mga labi, habang nauutal, "Gusto ko lang siyang mawala sa buhay ko." Agad na lumapit ang dalawang opisyal ng korte. Mahigpit na hinawakan siya para pigilan ang gulo.
Nataranta si Olivia, hinawakan ang braso ng kaibigan, pero bigla siyang natigilan, bumitaw, at ibinaba ang ulo sa hiya. Nanatiling nakaupo si Richard, naglalagablab ang mga mata sa galit, pero kalmado pa rin ang kanyang kilos. Maingat niyang tinanggal ang pawis sa buhok ni Lily, para lang ipakita na nandyan siya para sa kanya. Para kay Richard, ang tanging tagumpay na hinahangad niya ay makita ang kanyang anak na napoprotektahan ng hustisya. Isinara ni Judge Hayes ang makapal na case file sa harap niya ng matatag at tiyak. Tumingin siya diretso sa akusado, mababa at malamig ang boses. Nagbigay ang paglilitis ngayon ng sapat na dahilan para sa hatol. Ang opisyal na sentensya ay ipapahayag bukas. 3 beses tumunog ang martilyo, umalingaw-ngaw sa matataas na pader ng korte. Lalo pang bumigat ang damdamin sa loob, parang tumitindi ang bigat sa bawat naroroon. Lumapit si Richard at bumulong sa tenga ni Lily. Malapit na tumatapos, mahal. Pangako ko sa'yo. Tiningnan ni Lily ang basang-basa niyang mukha sa luha, kumikislap ang mga mata sa tiwala. Dahan-dahan siyang tumango at yumakap ng mahigpit sa ama, na para bang siya lang ang kanyang ligtas na kanlungan. Biglang sumabog ang pinto ng korte, pumasok ang maraming reporters na parang baha, sabay-sabay ang mga flash ng kamera na parang kidlat. Ang mga click ng shutter, ang mga sigaw, ang mga tanong, lahat nagsama-sama sa isang bagyong magulo sa sandaling iyan. Lumingon si Vanessa, ang kanyang mga mata naglalagablab ng galit, matalim na parang punyal na tuwirang nakatuon kay Richard at Lily. Wala nang bakas ng kalmado o pagkukunwari, puro galit na desperado ng isang taong nawalan ng lahat pero ayaw pa ring bumitaw. Ang huli niyang tingin ay parang lasong sumpa. Ramdam ni Richard iyon nang malinaw. Hindi pa talaga tapos ang laban na ito at may dilim pa ring nagtatago sa labas ng korte. Kinabukasan ng umaga, may manipis na ulap na pumapalibot sa langit ng Los Angeles. Mahina pa ang sinag ng araw. Sa harap ng county courthouse, maraming reporters at mga tao ang nagtipon, hawak-hawak ang kanilang mga telepono at kamera. Puno ng pananabik habang hinihintay ang pag-aanunsyo ng hatol. Lumabas si Richard mula sa itim na Cadillac Escalade. Mahigpit niyang niyakap si Lily. Nakasuot ang maliit na batang babae ng light blue na damit. Ang buhok niya ay maayos na tinirintas sa 2 braids at mahigpit niyang hawak ang kwelyo ng damit ng kanyang ama. Kasama ni Andrew Collins, ang tapat na abogado ni Richard na naglalakad sa tabi niya. Nakabigat ang mukha pero matatag ang mga mata. May isang reporter na sumugod sa gitna ng tao, itinulak ang mikropono halos sa harap ng mukha ni Richard. Mr. Torres, naniniwala ka ba na makakamit mo ang hustisya ngayon? Sandaling tumigil si Richard, tumingin diretso sa lente ng kamera, ang boses niya kalmado pero matatag. Naniniwala ako sa katotohanan at ang katotohanan ang patutunayan ng hustisya. Pinisil niya ng may ginhawa ang kamay ni Lily bago pumasok sa korte. Iniwan ang ingay ng mga sigawan sa likod. At sa mga nakakasilaw na flash ng mga kamera sa loob ng korte, tense ang atmosphere na parang nakaunat na lubid. Nakaupo ang hurado ng maayos sa mga hanay, at sa harap nila si Judge Hayes, seryoso ang mukha. Matatag ang mga mata na nakalagay sa likod ng salamin na may bakal na frame. Nasa mesa ng akusado si Vanessa, na ang dati niyang glamorosong pulang damit ay napalitan ng simpleng itim na kasuotan. Payat na ang mukha niya, maputla ang mga labi, at ang itsura niya ay hindi komportable, pero halatang may pagtutol pa rin. Iba naman ang itsura ni Olivia Parker. Nakatitig siya pababa at ang kanyang blonde na buhok ay tumatabingi sa kalahati ng mukha niya. Nerbiyos na nag-iikot ang mga kamay niya habang nakaupo sa tabi niya si Thomas Grayson, ang tusong abogado. Pero kitang-kita na nawala na ang kumpiyansa sa tingin niya. 3 malalakas na katok ng martilyo. Si Judge Hayes rose, hawak ang makapal na desisyon sa kamay niya, at ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Matapos suriin lahat ng ebidensya, testimonya ng mga saksi, at datos mula sa security system, narito na ang pinal na pasya ng hukuman. Biglang nanahimik ang buong kwarto.
Ang akusadong si Vanessa Torres ay tuluyan ng tinanggalan ng lahat ng karapatan na makipag-ugnayan. Para kay Lily Torres, mananatiling epektibo nang walang takdang panahon ang restraining order. Bukod pa rito, sina Olivia Parker at abogado Thomas Grayson ay idinadawit sa karagdagang kaso ng paninirang puri at panghaharang sa katarungan. Ang sesyon ay pinatigil na. Bumagsak ang martilyo, tanda ng pagtatapos ng mga buwang pagod na laban. Halos bumagsak si Richard sa kanyang upuan habang tumutulo ang mainit na luha sa kanyang mukha. Mahigpit niyang niyakap si Lily sa kanyang dibdib, nanginginig ang mga kamay pero puno ng determinasyon. Naputol ang kanyang boses dahil sa damdamin. Nakapasa tayo, anak ko. Tinupad ko ang pangako ko. Tumingala si Lily sa kanya. Ang maliit niyang mga labi unti-unting ngumiti. Yung unang ngiti niya sa loob ng ilang buwan. Naniniwala na ako sa iyo ngayon, Daddy. Alam kong hinding-hindi mo ako iiwan. May mga malumanay na iyak sa paligid ng gallery. Lumapit si Daniel Brooks. Matagal ng kaibigan ni Richard at isang matagumpay na negosyante na laging nasa tabi niya sa gitna ng krisis at inilagay ang kamay niya sa balikat ni Richard. Mababaw pero taos-puso ang boses niya. Lumaban ka bilang isang tunay na ama, Richard. Hindi lang para kay Lily, kundi para rin sa sarili mo. Mahigpit na niyakap ni Richard ang kamay ng kaibigan niya. Kumikislap ang mga mata niya dahil alam niyang tama si Daniel. Hindi na siya yung malamig na tao na nakatuon lang sa pera at kapangyarihan. Ngayon, isa na siyang tunay na ama. Nang lumabas sila ni Richard kasama ang anak niyang babae mula sa korte, sinalubong sila ng ibang-ibang reaksyon mula sa publiko, iba na kumpara kahapon. Yung mga dati naniniwala sa maling tsismis, ngayon ay nagpakita ng mga mukha na puno ng kahihiyan. Isang babaeng nasa gitnang edad, sa gitna ng tao ang nagsalita. Ginoong Torres, patawad po. Hindi ko dapat pinaniwalaan yung mga hindi totoo. Munting tumangulang si Richard nang walang sabi ng kahit ano. Hinawakan niya ng mas mahigpit si Lily para hindi siya ma-overwhelm sa ingay sa paligid nila. Maraming kamera ang nakatutok sa kanila, sabay-sabay na bumubulong, panalo tayo, nakuha na ang hustisya. Kumislap ang mga mata ni Lily, idinilat ang ulo sa balikat ng tatay niya at huminga ng maluwag. Pero sa sandaling halos tahimik iyon, biglang naging alerto si Richard. Napansin niya ang isang itim na SUV na nakaparada malapit lang, may tint na bintana at mahinang tumutunog ang makina. Nang lumiko siya, nagsimulang umatras ang sasakyan habang pinapanatili ang distansya, pero walang duda na sinusundan sila nito. Natuwa si Richard na pangit ang mukha niya. Alam niyang tapos na ang paglilitis, pero ang laban sa labas ay hindi talaga tumigil. Yumuko siya at bumulong sa tenga ni Lily, kalmado pero matatag ang boses. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hindi ko hahayaan na may humawak sa'yo kailanman. Nawawala ang kakaibang SUV sa likod ng mga puno, pero nanatili sa isip ni Richard ang nakakakilabot na pakiramdam na may nagmamasid sa kanila. Hindi siya nagsalita kay Lily, mas mahigpit lang niyang hinawakan ang manibela hanggang sa tuluyan niya siyang naibalik sa mansion. Nang makatulog si Lily sa kanyang mga bisig, matagal na umupo si Richard sa tabi ng kanyang kama, ang kamay niya ay nakapatong sa kayumangging teddy bear na mahigpit niyang hawak. Sa sandaling iyon, mas naintindihan niya kaysa dati na walang halaga ang yaman, prestihiyo at mga bilyong dolyar na transaksyon kung hindi niya mapapanatiling ligtas ang kanyang anak na babae. Kinabukasan, ginawa ni Richard ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip sa buong buhay niya. Nang lumayo siya sa mundo ng negosyo, nagpadala siya ng maikling email sa kanyang opisina sa New York. Hindi na ako dadalo sa mga meeting mula ngayon, pamilya lang ang prioridad ko. Nagulat lahat sa balitang iyon, pero pakiramdam ni Richard ay parang nabawasan ang bigat sa dibdib niya, para bang tinanggal na niya ang isang armor na matagal nang nagpapabigat sa kanya. Nagsimula nang magkaroon ng bagong takbo ang mga araw ni Lily. Imbes na may driver o katulong, si Richard mismo
ang nagmamaneho papunta sa therapy center. Dito, sinalubong sila ni Grace Miller, ang maalagang nurse, na may ngiting puno ng init. Kailangan ka ni Lily higit pa sa kahit anong plano ng paggamot, malumanay na sabi ni Grace, ang mga mata niya puno ng malasakit. Hindi sumagot si Richard pero nanatili siyang nandyan sa bawat session, matiisin na hawak ang mga kamay ni Lily. Hinihikayat siya sa bawat munting galaw. Nang makaitulak siya ng wheelchair niya ng ilang hakbang, naaninag ang pawis sa noo niya. Tumingala si Lily na kumikislap ang mga mata. "Daddy, nagawa ko!" Ngumiti si Richard, nanginginig ang boses. "Alam ko naman ang tapang mo." Sa gabi, hindi na malamig at tahimik ang bahay. Umupo si Richard sa gilid ng kama at nagbasa ng mga kwento ng engkanto. Medyo magaspang ang boses niya sa simula, minsan natutumba pa sa linya, pero hindi iyon alintana ni Lily. Natawa siya, yumuko papunta sa kanya at hinihikayat si Daddy. "Tuloy mo lang, ayoko ng ibang magbasa, ikaw lang, Richard." Mabagal niyang binasa, isinasama ang ilang detalye mula sa alaala. Nang tumawa si Lily at unti-unting nakatulog, napagtanto niyang muling natutunan niya ang isang simpleng pero mahalagang bagay, ang presensya tuwing weekend. Itinulak ni Richard ang wheelchair ni Lily papunta sa parke. Huminto sila sa isang maliit na tindahan kung saan binili niya kay Lily ang isang vanilla ice cream cone at pumili ng tsokolate para sa sarili niya. Sabay silang naupo sa bato na bangko, ang sikat ng araw sumisilip sa mga dahon. Habang kumakain si Lily, tumingin siya pataas at tuliro kay Daddy. "Kumain ka ng dahan-dahan, baka matalim ang ngipin mo." Napatawa si Richard sa unang pagkakataon. Natuklasan niya ang saya sa mga simpleng bagay. Isang hapon naman, inayos nila ang chessboard sa lumang kahoy na mesa. Matiyagang ipinaliwanag ni Richard ang bawat piraso. Nag-isip ng mabuti si Lily, tapos sumigaw ng masaya nang nakuha niya ang rook ni Richard. "Panalo ako, Daddy!" Tumango si Richard, kumikislap ang mga mata sa pride. "Galing mo na, at hindi lang sa chessboard." Minsan, nagkakulitan siya habang sinusubukang itali ang buhok ng anak niyang babae. Yung mga kamay na dati sanay sa pagpirma ng mga kontrata, ngayon ay nahihirapang hawakan ng maayos bawat hibla ng buhok. Dahil sa gulo, natawa si Lily ng malakas. "Daddy, nasasaktan mo ako." Nag-freeze si Richard, nag-alala, pero nang marinig niya ang tawa niya, di niya napigilang tumawa rin. Pinuno ng tawanan ang mansyon na matagal nang malamig at tahimik. Habang lumilipas ang panahon, nagbago si Lily. Hindi na siya natatakot sa dilim at hindi na siya natatakot sa biglaang ingay. Bawat ikot ng wheelchair na pinapagana ng maliliit niyang kamay ay naging patunay ng kanyang lakas ng loob. Isang hapon, habang nagroro-rolyo siya sa bakuran, buong pagmamalaki niyang sigaw, "Daddy, nagawa ko 'to mag-isa." Niyakap siya ni Richard ng mahigpit. Ang mga mata niya ay kumikislap sa tuwa. "Mas proud ako sa'yo kaysa sa kahit ano pa sa mundong ito." Nang gabing iyon, magkasama silang naupo sa beranda, ang langit ay may banayad na kulay kahel, at ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng bagong gupit na damo habang mahigpit niyang niyayakap ang kanyang kayumangging teddy bear. Dumapo si Lily nang bahagya ang ulo sa balikat ng kanyang ama at bumulong, "Hindi na ako natatakot kasi kasama kita." Niakyat ni Richard ang kanyang braso sa paligid niya, malalim pero kalmado ang boses, "Palagi akong nandito, magpakailanman." Sa sandaling iyon, may dumaan na gintong paru-paro sa tabi ng pool. Ang lugar na dati ay bangungot, ngayoy naging simbolo ng pag-asa. Magkasamang pinanood ng ama at anak, kumikislap ang kanilang mga mata, naniniwala na nagsisimula pa lang ang kanilang bagong paglalakbay. Siguro, lahat tayo nakaramdam ng kirot sa dibdib kapag nakikita ang inosenteng bata. Napilit na tiisin ang kalupitan sa sariling bahay, si Lily, isang 6 na taong gulang na batang may kapansanan, ay walang awa na itulak sa swimming pool ng kanyang madrasta. Pero sa kabutihang palad, dumating ang kanyang ama sa tamang oras at mula noon, nagbago ang lahat. Naparusahan ang masama habang naayos ang sagradong ugnayan ng ama at anak na naging pinagmumulan
ng lakas at paggaling. Ang kwentong ito ay may malalim na aral. Ang kasamaan ay nagdudulot ng pagdurusa. Pero sa huli, kailangang humarap sa kaparusahan ang masama at ang kabutihan, kahit ilang pagsubok pa ang pagdaanan, ay mananatiling matatag. Makakakita ka ng liwanag at karapat-dapat na gantimpala. Hindi lang ito kwento ni na Richard at Lily, kundi pati na rin isang salamin ng pananampalataya, tibay ng loob, at pag-ibig na hindi kailanman nawawala. Ano sa tingin mo, kung ikaw si Richard, magkakaroon ka ba ng tapang na iwan ang lahat ng kinang at manatili sa tabi ng anak mo? Kung ikaw naman si Lily, kaya mo bang magtiwala ulit matapos ang lahat ng sakit na pinagdaanan mo? I-share mo ang mga saloobin mo sa comments sa ibaba. At tulad ng dati, ang Story for Heart ay nagnanais malaman kung ayos ka lang ba ngayon. May pinapasan ka ba na gusto mong ibahagi? Nandito kami para makinig. Sana palagi kang makahanap ng init sa mga nakakakilig na kwento na hatid ng channel na ito. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na healing journey kasama ang Story for Heart.